Typhoon Kraton na balik sa Julian PH. Nakapasok na ulit ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahang hihina na ito ngayong araw habang nasa baybayin na ito ng Kaohsiung, Taiwan. At panibagong low pressure area na si 99W na mataan na sa timog silangan ng Mariana Islands. Pero sa mga lumalabas na empirical forecast, maliit ang tsansa nitong lumapit sa bansa. At nalagay ng bansa, magiging maulan ba? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 3, 2024. Ang oras nating Boss Point may maga ay alas 11:10 na ng maga. Medyo gloomy po tayo at medyo haze ang lagay dito sa atin sa Metro Manila at may mga kaulapan na po medyo nag-accumulate na naman. So asahan ang mga isolated rain showers and local thunderstorms sa bagamat sa ating lightning detection system as of 11:10 AM ay nasa 68 lightning strikes. Lalo na dito sa may bandang dulo ng Hilagang Luzon, pero kalat-kalat sa ibang bahagi ng bansa, kagaya na lamang sa may bandang Benguet, meron dito sa may kanluran din ng Zambales sa karagatan, sa silangan naman ng bahagi ng Baler Aurora, pagitan ng Polillo, may mga pagpulog at pagkidlat din dyan. Kaya inaasahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically isolated rain showers, ang aasahan natin ngayong araw sa medyo magpanig ng bansa. Bagamat medyo humid pa rin po tayo, dahil may umiral po na eastern list dito sa may silangan pa rin ng bahagi ng bansa. Lalo na sa may bandang katimugan o timog silangan ng Visayas at Mindanao area. So take note yan. Wala naman tayong nakikitaan na mataas sa water vapor sa NCR at ilang karatig ng Calabarzon. Base sa ating Doppler radar imagery, so expected isolated lamang ito sa mga low-lying areas. So bukod sa ating current conditions, partly cloudy din tayo. So most of gloomy, kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, medyo gloomy tayo, so medyo haze. At asahan natin na maghahalo po ang air pollution na tataas yan. At kung titingnan natin dito, nasa moderate ang ating air quality na may 97 index. Kaya magmas po tayo ngayong araw dahil medyo haze at medyo mataas ang concentration ng pollution natin. Dahil hindi masyadong nakakaalpas yung mataas na air pollution. Dahil masyadong mababa yung altitude ng mababang ulapan na most of partly to mostly cloudy po. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station, kaninang 5:32 AM, nakapagdala kami ng lowest of 27.8 degrees Celsius. Kahapon, nasa 32.4 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na namin na air temperature, kahapon ito ng umaga, 11:48 AM. So expected, bababa ang aming heat index at 43.9 degrees Celsius lamang ang naitala namin sa init pandama kahapon. Pero kung titingnan natin sa PX16 and past 24 hours, nanguna ang Infanta Quezon na may 35.9 degrees Celsius na almost stationary na naging temperatura sa kanila. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 17.4 degrees Celsius. So bahagya na naman tumaas at balik na naman sa mataas ng temperatura na pinakamababang temperatura sa bansa. Samantala sa Inulan, ayan, ang Davao Airport naman sa Sasa ay nasa 53 mm ang total rainfall. Wala naman kaming naitala dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa outside humidity na mataas ang concentration at 80% ang outside humidity namin. Bumaba ito ng 2% since last hour pero mataas ang atmospheric pressure at 1,010 hectopascals po. So, medyo steady ito since last hour. So, wala tayong masyadong komento. Medyo mataas lamang ang outside humidity natin. So, kung tumaas ang temperatura natin, dito sa Metro Manila, asahan na mas maalinsangan po tayo ha. At lalo na sa may katimugang bahagi ng bansa. Tamay na rin ang ilang bahagi ng Northern Luzon since improved weather condition na rin po sa kanila dyan. Hindi na masyado gaano naapektuhan nitong si Julian. Na kapapasok lamang ulit ng ating Philippine Area of Responsibility kani-kanina lamang. Sa ating low tide status, so far, nasa maximum high tide po tayo. So, meron tayong 5 hours and 37 minutes pa to minimum low. So, ingat po, lalo pa rin dyan sa may bandang Extreme Northern Luzon. Medyo masungit pa rin ang alon dyan.
Well, kung sisilipin natin yung actual gamit ang ating global assessment monitoring sa wave height, ay makikitang mataas pa rin ang pag-alon natin sa buong bahagi ng northern, mapakaluran man yan o mapasilangan. Pero by the next 28 to 48 hours, unti-unti nang kakalma ito. Pero ngayon, medyo masungit pa, no, umaabot na 1.25 pataas yung alon, so medyo delikado po munang pumalaot pa rin sa mga maliliit nating mga bangkero, especially sa may bandang Batanes Group of Islands, Ilocos Norte, buong baybayin ng Cagayan, lalo dito naman sa kanluran ng buong bahagi ng baybayin ng Luzon hanggang Zambales sa may kanluran. Sa silangan, medyo kaya-kaya na po mula dyan sa may bandang Kasiguran Aurora, pababa. Medyo okay na po siya. Siguro mga bandang hapon pa po. Ngayong umaga, medyo mataas pa yan. Mga bandang hapon, medyo unti-unti bumababa na o kumakalma na yung alon dyan. So, antay na lamang. Pero sa kanluran, medyo hindi pa po. By the next 24 hours pa, ang inaasahang kakalma pa ang alon dyan. Pero sa nalalabi naman ng bansa, mukhang okay naman po pumalaot. Ingat na lamang sa daloy ng gale force winds. Kahit pa paano, medyo mahangin po dyan. Kasabay na rin ng mga daloy ng ating easterly o hanging silanganan. Mas malakas na ngayon dahil sa pag-iral nga po ng La Nina. So, medyo ingat na lamang po. Pero pwede naman pong pumalaot yung mga mangingisda natin sa katimugang bahagi po ng bansa. At kapapasok pa lamang na may thunderstorm advisory tayo mula sa Data-PD Pag-asa na sa moderate and heavy rain showers daw. Ang inaasahan dyan sa may bandang Catanduanes, within 2 hours po yan ha, kasabay na Albay, dyan sa may Jobiliar, Pio Duran, City of Ligan, Ginobatan, Daraga, hanggang Legazpi City po yan. Sa may Sorsogon naman, kasama ang Pilar, Donsol, which is tatagal daw o magpe-persist. Within 2 hours po yan, o Karatig Bayan. So ingat po at magdala po na pananggalang just in case po na ulanin kayo dyan. Dito naman sa NCR ay inaasahan may mga localized thunderstorms daw dyan sa may bandang Quezon Province pa rin, Laguna, Batangas, so halos buong Calabarzon area. Sa kaluran naman ng Northern Luzon, kabilang nga ang Zambales, Bataan, so within 2 hours daw po yan. Ingat na lamang kung sakaling makaranas kayo ng heavy rain showers na biglaan ang buhos. Samantala sa ating space weather status, so far meron tayong M category na M1.1 na M class alert. Tingnan natin kung mataas pa rin. Well, so precedes daw ito as of kanina madaling araw pa ito nag-alert. Kaninang 1:01 AM oras natin sa Pilipinas. Expect daw na geomagnetic G3 predicted ito. So expected daw na magkakaroon ng medyo mataas na primarily geomagnetic latitude dyan. Pero ngayong araw, medyo hanggang G1, geomagnetic storm daw, nakapredict. Pero within 3 days, posible pa itong umabot ng GT, geomagnetic storm, by October 4 o October 5. So at least may idea tayo mga folks na magkakaroon ng mga intermittent satellite navigation. Problems na naman tayo niyan. Expected na magkakaroon ng increased drag sa low bit. Primarily ang kapag tuwing may geomagnetic field. Apektado din ang high frequency radio intermittent at expected na mataas ang auroral viewing sa Pennsylvania at Iowa at Oregon sa Northern Hemisphere dyan sa Amerika kapag night side. So alam na po natin ang mangyayari sa mga Pinoy natin sa Northern Hemisphere, especially dyan sa may bandang North Pole area. Siyempre, makikita rin niya sa may bandang South Pole. So titingnan natin dito, medyo malawak ang cluster na ngayon ng AR3842. Puro cluster po ito ng AR3844 at 3843. So medyo malalawak ang cluster nitong areas nito ng sunspot kaya madalas ang coronal mass ejection at expected na po ang mga sunod-sunod na geomagnetic field na tatama sa Earth. So nasa 75% ang potentially o possible radio blackout. Mag-originate ito dahil nga po sa tsansa at dahil na rin sa posibleng pagtaas din ng ating solar radiation, pero nasa 35% ito, posibleng luwagpas ito ng 10 mega electron photon flux, ayan, yung threshold, by October 3 ngayong araw hanggang October 5, at least mayroong initially na flare potential. Kasabay niyan ang radio blackout, dahil na rin sa binanggit natin na solar flare sa AR3841, 3842 at 3844 at 3848 na ating binanggit. Yun yung surface ng araw. Ito yun. So, take note yan mga folks ha. Kitang-kita naman po yan. Be ready just in case. At sa ngayon ay within 3 days ating nowcast forecast index
ay posibleng umabot pa ng KP7. Ayan, yung forecast. So, medyo strong na geomagnetic field to by October 5. So, at least may idea po kayong mga folks sa October 5, mga Sabado po yan. So, weekend po natin mararamdaman yung malakas-lakas na minor to strong na geomagnetic field this coming weekend. So, mula ngayong araw, probably mga KP5 index po ang mararamdaman natin. Probably mga hapon po ito. So, abang-abang na lamang mga folks. Sa ngayon, hindi pa masyado nararamdaman ng magnetosphere yung impact ng CME. Pero anytime ngayong paghapon, nararamdaman na yan. Dahil makikita po yung travel times ng ating haring araw. Ayan, oh. Pagdating ng 4:05, tatama sa Earth yung mataas na geomagnetic field niyan mula sa coronal mass ejection ng haring araw. Ayan, oh, kitang-kita po. So, magpa-fluctuate yung plasma density na abot ng mahigit 600 or probably mga more than 600 kilometer a second yung radial velocity nito. Yung plasma density, mukhang mataas po aabot ng more than 15 o 15 to more than 15 centimeters squared. So, ganun po, malawak siya. Sa ngayon, masa at least moderate na 15 MHz yung B-region absorption. Pero anytime ditong hapon habang tumatakbong oras, unti-unting magiging mataas po yan, kabilang na ang auroral visionary sa ating northern and southern hemisphere. So, at least may idea mga kababayan natin. Expected mula ngayong araw, magsisimula yan sa KP5 index o G1 geomagnetic storm hanggang A4 at hanggang October 5 na maglalaro mula sa G2 at posibleng pa umabot ng G3 na KP7 geomagnetic storm index na aabutin. Mag-update ako niyan maya-maya sa Facebook page para sa further report para sa ating solar weather observation. Sa ating amanat, sumikat ang haring araw, kanina 5:46 AM, dinasano itong lulubog mamayang 5:44 PM. Well, new moon po tayo, so wala pa rin tayong report para sa moonrise and moonset. At kanina nga po madaling araw, bandang alas 2, umaga naman ito sa Amerika, sa may Chile, ay natunghayan nila ang napakagandang pagkakataon na masilayan yung annular solar eclipse. So, ang susunod na magaganap sa Amerika ay March 14 na total solar eclipse naman ang magaganap na makikita na naman sa may bandang Amerika na naman. So, ang pinaka-focus nito, bandang southwest ng Mexico zone, yung pinaka-focus nito. Pero kita yan sa buong Amerika at South America by March 14, 2025 po yan. Kung nagtatanong po kung kailan magaganap naman sa Pilipinas, kung meron po tayong eclipse next year, well, meron po, pero may mga 340 days pa po. Ito, September 7, 2025. So, maaaring ang oras natin yan sa Pilipinas ay Lunes na po, ng September 8, 2025 na po. Yan. Lunes na po sa atin yan. Mga 2:11 ng madaling araw po yan. So, dito, umaga sa kanila sa Universal Time Coordinates. Pero dito, ang oras 18:13. So, dito sa oras natin ay 2:11 AM naman o 2:13 AM. Oras natin yan sa Pilipinas Ang pinaka-focus ng total solar eclipse niya next year ay nasa bandang Indian Ocean. So, sa mga nakatira sa India, kitang-kita po yung pinaka-pulang-pula yan, sentro ng total solar eclipse. Makikita rin natin sa Earth, sa Pilipinas rather, na pamumulan yan. So, at least, i-markan na ninyo yung kalendaryo, bagamat mapakatagal pa nito, may 340 days pa po. Pero at least, may magaganap tayong eclipse next year. Dahil sa mga susunod na taon ay hindi masyado. Meron man by 2026 pero hindi ganoon ka-spot sa atin. Bahagya lamang. Hindi gaya next year, mas kitang-kita natin yung blood moon nito next year. So, markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo. At sa tuwing local weather outlook, para ngayong Huwebes at Biyernes, saan pa rin mauulap ang ating papon ngayon. Mga kalatkat, isolated rain showers po ang iiral sa atin, kabilang nasa bahagi ng Metro Manila, Central Luzon at northern part ng Luzon. Ganun din bukas ng Biyernes, partly cloudy din daw ang asahan maghapon.
So, ang chance ng pag-ulan dito sa Metro Manila, naglalaro sa 30 to 32%. Bukas, naglalaro sa 55 to 60% naman. Bukas yan ang Biyernes. So, mga isolated ito. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 to 27 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong, kailan ba araw? Well, base sa ating busy short-term forecast hanggang next week, mukhang magiging gloomy pa rin tayo. So, medyo hindi masyado tayo sisinaga ng araw, pero expectedly ang partially cloudy ang magaganap sa atin this coming weekend hanggang next weekdays na naman to. So, medyo bad news siya, lalo na sa mas maulap, lalo na dito sa Metro Manila. So, walang significant exact time kung kailan talaga ito aaraw. Pero maliwanag na malapit na po magtapos ang onset ng habagat season to amihan season. Ha? So, take note yan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, nag-update ako ng aking webpage para sa satellite imagery. May nag-request kasi na foreigner na gusto nilang makita ang dynamic gamit ang Google Maps. So, gumawa po ako. Yan. Sa mga foreigners natin, you can choose the selection below. If you want to see the dynamic map using Google Maps, you can use this. Yan. Sa mga foreigner natin dyan, na may mga foreigner kasi gusto nila sa Google Map nakikita para na-zoom in nila at nakikita nila yung details, adjust ang opacity at nakikita nila ang posibleng daanan ng gaya na lamang ng mga tropical cyclone dito sa Pilipinas. So at least I created one para sa inyo at lalo na sa mga Pilipino natin na gusto rin makakita ng dynamic image ng satellite imagery diretso mula sa Japan Meteorological Agency, Himawari 8 satellite imagery. Na hindi na natin kailangan gumamit ng windy kasi sa windy, manu-manuhin mo pang i-refresh yung page yan. Dito, automatic na po siya within 10 minutes po. Every 10 minutes pag-auto-update po yan, yung mapa. At least, titingnan nyo na lamang kahit na naka-stable lamang ang inyong app o webpage, automatic magre-refresh yan para sa inyo. So, pwede nyo makita ang anumang katulad namang sa ating image stationary map. Yan, makikita nyo rin po. Ma-adjust din ng opacity para mas kita po ang mga lugar na dadaanan at yung kung sakaling mga areas na magiging maulap at mga posibleng uulanin po. So, lalo na sa heavy rain potential, yan, yung heavy rain potential makikita po. O kitang-kita naman po, base dito sa ating satellite imagery, ang lagay ng ating panahon, nagiging maulan po ang bahagi nito ng northern part ng Mindanao. So, makikita po natin dito at na-adjust natin yung opacity para makita ninyo. So, moderate and heavy rain showers na po ang nararanasan sa ilang ibang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Silangan, dyan sa Surigao del Norte at ilang bahagi ng Caraga, Surigao del Sur at Davao Region. Magdala po ng pananggalang dahil mga moderate and heavy rain showers po ang umiiral. Embedded yan ng nade-develop na intertropical convergence zone, bagamat hindi pa organized ito. Pero expected po na very trophy ang condition ninyo sa Mindanao at mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, lalo na sa Silangan nga po ng Mindanao. At sa may west portions ng Mindanao ay asahan din ng mga kalat-kalat at moderate and heavy rain showers, lalo na din sa mabandang Zamboanga Peninsula at sa kalurang bahagi po ng Visayas. Bagamat most of light to moderate rain showers at cluster lamang ng mga heavy rain showers sa iba't ibang bahagi nito ng Central Visayas at Mindanao area. So kung ilalo po opacity natin, apektado ang bahagi nito ng Dumaguete, yan, area ng Siquijor at Bohol sa Central Visayas. At sa Silangan naman ang parte ng Leyte, most of light to moderate showers at bandang Tacloban at buong Samar region, mga ilang light to moderate showers pero mostly maulap ang inyong impapawid dyan. So kung hindi kayo sigurado sa heavy rain potential, makikita natin dito sa pinaka SND. Kung hindi sa SND, pwede rin ninyong gamitin ang satellite imagery natin sa baba, yung Himawari 8. Na direct satellite mula mismo kay Pag-asa, makikita naman ang halos dito lamang sa babatin ng Mindanao pa rin talaga iulanin, usually mga moderate and heavy rain showers. So ganoon din sa bahagi ng Eastern Visayas, makikita mo po na medyo mga ilang kalat-katamang na pag-ulan sa bahagi ng Northern Samar at the rest ng Southern Luzon, mga ilang maulap at kalat-kalat din ng pag-ulan. So may mga localized thunderstorms din po umiiral, especially sa may bandang Sorsogon, Iriga, ilang bahagi ng Catanduanes at ilang dares ng Camarines Sur. Sa Camarines Norte naman, mas maulap din na himpagwalin. So, asahan din ng mga kalat-kalat at light o moderate showers lamang. At dito, katamtaman ng lagay ng panahon sa buong Calabarzon area.
papasok na yan ng Metro Manila. Sa Mimaropa, magiging maulap din at kalat-kalat din na may mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms din sa bahagi ng Mindoro, lalo na sa katimugang bahagi, pagitan ng Oriental at Occidental Mindoro. Lalo sa may bandang Sablayan, no? So kung gagamitin natin ang dynamic max, usually light to moderate showers lamang din ang nakikita natin dito. Ayan, no? Kita po sa pinaka-real time ng SNB at din sa bahagi po ng Palawan region, mga katamtaman din po. Pero mga asahan din ang mga isolated rain showers at ine-expect po mga ilang moderate and heavy rain showers sa lumalapit pong trough cluster na ito sa may kalurang bahagi nga po ng bansa. Papasok dito sa may bandang katimugang parte ng Batarasa at Balabac area. Yan, kita po. So, madali nating ma-identify na na-adjust kasi opacity. So, nakikita natin yung mga apektadong lugar sa gustong malaman gamit ang ating dynamic map. Gumawa po ako kasi mga nagre-request mga foreigner po eh. Pero kung gusto nyo yung image animation, nandyan pa rin po. Yan. Existing pa rin yung ating animated image maps. Ito, hindi to dynamic kasi hindi to naka-Google Maps. Pero dynamic siya in terms of real-time activity ng animation. Yan. So, yung zoom in lamang niya hanggang ganyan lamang. At least, ito ay more than 5 hour po yung animation nito. Kaya medyo mas mabilis po yung animation. Hindi gaya nito, mga 3 hours po yung animation nito. So, ang purpose lamang dito sa mga gustong makita ang dynamic gamit ang Google Maps. So, the rest pa rin ay makikita pa rin yan sa mga still na mapa. Ganyan pa rin. So, yung dati natin ginagamit. Sa mga gustong makakita lamang ng mabilis na loading time, kasi sa Google Map medyo mabagal ang loading time, kaya medyo nag-flicker siya ng konti. Hindi gaya dito sa ating SATCOM na dynamic image animation, mabilis ang loading niya. Yun. Hindi kagaya kapag gumamit tayo ng Google Map, pagka nagpalit tayo ng mapa, bawa na lamang convective storm, for example, ayun, medyo nag-flicker siya kasi isa-isa mo niya nang niloload yung animation image. Ano. Then, pag nakompleto na yung loading na image, saka na lang siya mag-normalize. Yan. After nyan, antayin nyo ayan. So, nag-normal na. So, yun po ang kaibahan yan. Ang kagandahan lamang dito sa dynamic map, gamit ang Google Maps, mas nakikita natin at yung pinaka-detalye, nasuzoom in natin easily at nasuzoom out. So, very dynamic po na nakikita natin. Yun naman ang advantage ng Google Maps. So, marami po kayong pagpapilian sa ating satellite map imagery. Kasi pag nagre-rely lang ako sa windy, hindi natin nakikita yung pinaka-actual real-time ng dynamic satellite imagery. Tapos hindi siya real-time kasi process na siya ng windy. Hindi gaya rito, actual po siya direkta o direct from satellite mismo ng Himawari 8 at Himawari 9. So yun po ang kagandahan nito mga folks. So makikita natin dito is malinaw na nakapasok na po ng PAR. Kaninang alas 9, itong si Julian, na kaninang madaling araw is nasa Typhoon Kraton pa ito. Ngayon ay nasa balik sa pangalang Julian ulit ito. So, yun po at ang kaibahan nito at napaka-dynamic na nakikita natin gamit itong bago nating pinoprogram. At least marami po kayong mapagpipilian. Hindi lamang dito sa ating static na dynamic animation images. Pero sa bahagi naman ng Northern Luzon, mula sa Metro Manila, magiging katamtaman pa rin tayo. Makikita po rito sa satellite imagery at mga ilang kalat-kalat lamang na mga ilang light o moderate showers dyan sa bahagi pa rin na Ilocos Norte, pababa na yan ng bandang La Union at Pangasinan. Dito naman sa may silangan, mga localized thunderstorms din ang umiiral dyan sa bahagi nga po yan ng Cagayan, especially sa may Santa Ana, Cagayan. Tingnan natin kung mataas ang heavy rain potential. Well, kung titingnan po natin, sa satellite imagery, may mga ilang moderate and heavy rain showers sa may bandang Babuyan Island at Santa Ana, Cagayan. Pero the rest, mga light to moderate showers pa rin ang umiral, mostly cloudy at gloomy ang iiral sa buong bahagi po ng Luzon. Kasama na ang Bulacan, pababa na ng Metro Manila, at ilang bahagi dyan sa may Batangas, Laguna area. So, kitang-kita po ay wala naman at isolated lamang ang nakaforecast na mga ulan, lalo na ngayong hapon o gabi. So, malinaw yan, magdala po ng pananggalang sa ulan lalo na sa hapon at sa mga uuwi mamayang gabi kung gagabihin man ang iba natin sa mga kababayan natin. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po itong si Balik sa pangalan Julian. Sa 1 minute average, typhoon category pa rin itong si Julian na pumasok nga po ng ating Philippine Area of Responsibility
as of 12 o'clock na ngayong tanghali ay nasa maximum wind speed nito na 120 km per hour, category 1 typhoon, at bugsong umabot ng 150 km per hour pa rin. Pero sa 10-minute average wind speed na severe tropical storm category, nasa 89 km per hour, at bugsong umabot ng 111 km per hour. Mabagal pa rin ang pagkilos niya pahilagang silangan, ayan, northeastward, sa mabagal na kilos na 6 km an hour lamang. So, nandito na ito sa may baybayin ng Kaohsiung, Taiwan na nakakaranas ngayon ng sungit ng panahon nitong si Julian o international name na Krathon. Mag-ingat po sa mga kababayan natin at mula pa kahapon, pinaghandaan na po yan ng Taiwan. So, hopefully, walang magiging malaking pinsala ang magaganap. Samantala, may bago tayong namamataan na bagong low pressure area na si 99W. Actually, 3 days ago po pa po ito ni-report. Nandito pa yan sa may bandang Marshall Islands. Kumikilos nga po siya pakanluran. Sumasabay siya sa daloy ng easterly trade winds. At ngayong araw, nandito na yan sa may bandang southeast ng Guam. So, more than 3,000 km pa yan mula sa silangan ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito pa lamang yan sa may bandang southeast ng Guam. So, hindi mo na natin i-measure yung pinaka-initial nito until na such time na mas lumapit na ito sa may bandang Northern Mariana Islands. At since nasa initial wind speed pa lamang siya na 28 km per hour, bugsong umabot ng 35 km per hour. Atmospheric pressure central, 1,009 hectopascal. So, medyo mataas pa siya at hindi pa masyado insignificant. Kumikilos pa northwestward na mabilis ang pagkilos niya at 16 km an hour po. So, lumalabas sa mga forecast nito ay mataas ang confidence niya na maging isang ganap na bagyo daw ito. Pero, maliit naman ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ayon sa current forecast na mga empirical forecast. Maliit ang tsansa niya. Dahil medyo pahilaga o pahilagang kanluran po ang ikinikilos niya. So, babalandara na naman ito sa may bandang south eastern na naman ng Japan o southern part ng Japan sa mga susunod na araw. Bagamat mahina pa, wala pang masyadong organized development, hindi pa natin nakikitaan. At kung pagbabasehin natin ang tropical cyclone track combination, yan, iloload lang muna natin. Yan, makikita po natin ay hindi pa ganoon ka-organize yung development. Pero may mga low alop na po siyang nakikitaan. So mukhang mabilis ang kanyang development. Habang kumikilos pahilagang kanluran. Yan, west-northwestward ang kilos niya. Medyo mataas na yung convergensity at medyo meron na siya nakikitaan na vorticity. Mataas na rin yung kanyang upward low convection. So medyo makikita po yung cluster niya. Nagkakaroon na po siya ng slightly organized development na. So yun po. Kaya lumalabas sa mga forecast track, mataas po ang kanyang potential na maging isang bagyo po sa mga susunod na araw. So within 48 hours, na-expect na natin na magiging isang ganap na bagyo na ito. Kung titingnan natin sa kanyang sitwasyon ngayon. At since maganda po ang temperatura dyan ng karagatan at nasa bandang equatorial trough pa o equatorial line kaya mataas po o tropical line, mataas ang kanyang possible development na maging isang ganap na bagyo po. So sa ating floater, kung titingnan natin, ay yan po, para mas malapitan, medyo maganda na po yung bahagyan niyang upward low convection. Ayun o, ito yung pinaka-sentro niya. Ayun o. At mabilis kasi yung pagkilos niya, 16 km an hour po. So malinaw po yan na mukhang magiging ganap na bagyo agad siya within 48 o 50 hour period. Since nag-post ako, may 55 hours pa tayo para obserbahan ang further development nitong si 99W. So babantayin natin yan. Kasi maaari pang magbago yung kanyang projection, yung kilos ha. So sa ngayon, mababa pa ang chance na ito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, pag ganyan ang kilos niya, pa west-northwestward o northwestward po ang kilos niya. So may mga posibilidad, maliit na posibilidad na mukhang hahagi pa siya dito, sasagi sa may kanto ng ating PAR. Kaya kung titingnan natin o pagbabasehin natin ng Global Forecast Assessment Monitoring, yan. Yan, mula sa West Pacific Basin natin, mataas na po ang probability, pero napaka-expanding ng kanyang cluster o yung kanyang trough. Well, embedded kasi yan ang Intertropical Convergence Zone, gaya ng ating binabanggit nung isang araw pa at kahapon. Embedded yan ay ng ITCC, kaya expected talaga na ganyan na magiging hitsura niyan. In the next 24 hours, mukhang meron pang ipinapakita kasunod nito, pero maaaring ito ay si 99W pa rin ito. Mahaba yung extension ng ITCC base dito.
So tingnan natin yung ibang computer models mula sa global spectral model. Hopefully mag-load na siya. Yan, mula sa ating global spectral model, makikita po na may nakikita na nga po siya, lalapit sa iba ng Northern Mariana Islands. Pero pa-northward po ang kilos niya o pa-north-northwestward. So according dito, maliit pa ang chance niya na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagbase naman natin sa mean sea level pressure ay insignificant pa, pero meron na siya nakikitaan na circulation lalapit nga sa may Northern Mariana Islands. Ayan. So makikita natin dito, mahina pa lamang at halos walang hangin po na nabubuo o nag-accumulate sa kalupaan ng bansa o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, maliit pang significant na makakahatak ito ng southwesterly wind, just in case, pero maaari mag-embed ito sa ITCC. So by expectancy na forecast track nito ay starting na nga po ito bukas. Actually, ngayong araw na, hanggang October 5, 2024 po, yung extended forecast nito na potentially magiging isang ganap na bagyo. Sa mga computer models naman mula sa GFS, aggressive na po ang pinapakita nito. Yan, si 1999W, mukhang magiging tropical depression agad by October 5 or 6. Kung ipiprevious natin siya, dito mukhang tropical depression agad siya bukas po, October 4. So tingnan natin, and then by October 5, tuloy yan siya magiging tropical depression hanggang October 6. Yan. And then magiging tropical storm within 24 hours na October 6. So mga October 5 to October 6 dito magkakaroon ng crucial development na papasok sa tropical depression ayon kay GPS to tropical storm. Kay SMWF naman, kung papapansin natin dito, ay dito is tropical storm na rin siya pagdating niya ng Northern Mariana Islands, ayun, tropical storm. So yun pa lamang, October 6 din ito. At kay NAVGEM naman na aggressive, dito naman is kung titingnan natin, mukhang ito medyo magre-record pa siya pagdating niya ng Northern Mariana Islands. Dito by October 6 to October 7, nasa tropical depression pa lamang ang pinapakita rito. Yan o. Natiling tropical depression by October 6. So, kay SMWF ay kay GFS, pinapakita aabot siya ng tropical storm according sa forecast niya by October 6. So, probably ay by Sunday na ito, malalaman. O by weekend, malalaman natin yung development ni 99W. So, mataas po ang pinapakita na confidence of forecast na itong si 99W nga ay magiging isang aktibong low pressure area. So, babantayin pa rin natin dahil marami pang potentially development niyan since sumasalubong siya sa malakas na easterly trade winds. So, maaari pang mas lumakas yan or maaring manatili siya as tropical depression hanggang sa makatawid na ito dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Pero malinaw lamang sa mga forecast, mataas po ang confidence na magiging isang ganap na bagyo daw po ito. At least malinaw yan ha. At least, despite na mataas ang confidence, ay panatili natin babantayin pa rin ito dahil maaari pang magbago ang senaryo ng kanyang development. Dahil again, mayroon po mga high pressure systems na po sa may bandang Northern Hemisphere na magpapahinder po sa development nitong C99W. So, wala pa tayong mapapassable na matatawag yan sa local name dahil maliit pa ang tsansa na ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ayon dito sa current track forecast at kilos ng low pressure area na ito na C99W. Samantala sa dam status natin ay patuloy pa rin na nakabukas ang gate niya ang Buklaw at Binga Dam, tuloy-tuloy pa rin. At mula kay ang Buklaw ay nasa tag-iisang gate ang nakabukas, pero 0.50 at 0.30 meters po meters ang nakabukas na gate at mga 0.50 at 0.30 meters po ang nire-release niya. So mula pa kahapon si Ambuklaw at Binga Dam ay patuloy pa rin nakabukas at nagre-release ng sobrang tubig. Kay Binga Dam naman, 3 gates ang nakabukas, 2 dito sa itaas, 0.80 po ang nire-release niya na metro, at isang gate naman for 0.30 meters naman ang nire-release. So patuloy pa rin silang naglalabas ng sobrang tubig pero itong si Pantabangan o Magat Dam ay hindi na po nakabukas yung kanyang mga gates. Despite na very critical ay nakapagtataka kahapon, nag-release ng tubig itong si Magat Dam. So yun lamang po ang ating status para dito sa level ng dam. At kung titingnan natin kung bumagsak na po yung level, well, critical level itong si Magat Dam.
At itong naman si Angat Dam, so far, sobra-sobra po ang level ng kanyang water reserves. Pero bahagya na itong nababawasan mula sa 9 meters, ngayon nasa 7.72 meters na lamang ang remainder niya. So medyo malaki ang nagiging kusumo sa kanya sa mga nakaraang araw. Pero wala pa naman problema at sapat pa po ang sobra na level sa kanya. So diretso agad tayo sa ibang analysis. At kamustahin naman natin yung nationwide monthly temperature averages and historical data mula sa data feed ni Pag-asa. For the month of September o as of September 30 nung nakaraang buwan. Makikita natin ang pinaka-highest na temperatura ay ang Butuan City. Noong September 7, mabot ng 37.2. Sa Katbalogan naman ay 36.4 noong September 6 at Tugigaraw September 24. Ang pinakamababa naman na natili, Baguio City at La Trinidad. Well, obvious naman po yan. 16.4 degrees Celsius yan. At parehong 16 degrees. Well, nire-report naman natin yan. Talagang ganyan ang pinaka-lowest temperature nila so far for the month of September. Wala tayong magiging question dyan. At kung kumpara naman sa amin sa Caloocan, ay pinaka-highest average talaga naglalaro sa 35, mga around 34 to 35 degrees. So, bandang extreme Northern Luzon ang nakaranas ng mas mataas na temperatura. Gaya na lamang ng Tugigaraw, at dyan naman sa bandang Western Samar area. So, yun lamang po ang analysis nito sa Metro Manila stations naman, base kay Pag-asa. Nangunguna sa may pinakamataas na temperatura ang NAIA at Quezon City sa Science Garden. 34.2 degrees Celsius. Well, makikita ninyo sa amin sa Caloocan, nung ni-report ko nung mga nakarang araw sa Facebook page, makikita ninyo 34 degrees Celsius din ang highest average temperature namin sa Caloocan. So, hindi nagdi-differ yan sa Quezon City so far. Sa lowest naman ay ganun din sa may bandang Pasay City at Science Garden. Nakapagtala sila ng lowest of 23.6 degrees Celsius at 24.4 degrees Celsius. Pero kung titingnan naman namin sa Caloocan, makikita ninyo around 24 degrees Celsius din. Pero typically, ang lowest nung huling record namin, kung titingnan natin sa ating monthly and graphical records, station time records natin, yan, for monthly summary ng September, ang pinaka-lowest sa amin ay lowest ay 23.6 degrees Celsius, ang pinakamababa. So medyo mas mababa sa amin kumpara dito sa record ni Pag-asa sa Quezon City. 24 degrees Celsius. Teka ha, kung titingnan ulit natin yung summary ng lowest temperature, yan, 23. Kay Pag-asa kasi is 24 degrees Celsius. At least malinaw po yan na ganyan lang ang pinakamababang temperatura ang naitala most dito sa Metro Manila. Samantala sa ulat lindol, while merong medyo malakas-lakas bahagya na paglindol kaninang 7:28 o 29 AM ngayong umaga. Well, titingnan natin kung saan yan. Mga 7:28 o 29. Yan, 7:27 AM nakapagtala ng magnitude 4.8 dyan sa may bandang northeast ng Sulat Eastern Samar. So medyo na-detect sa amin sa Caloocan ang pagyanig nito. Well, since 10 km lamang epicentral depth nito with magnitude 4.8, so malinaw lamang na talagang medyo umabot sa Caloocan yung pagyanig. At yung kasunod na may pagyanig kaninang 4:44 AM, magnitude 4 din ito. Sa mas malapit ito southeast ng Jose Abad Santos, Davao Oriental naman ito. Malapit sa may bandang Digos o bandang Sarangani, mas malapit siya. Magnitude 4 ito na malalim-lalim dito at 58 km. Naganap ito kaninang 4:44 AM po. Yan yung ikalawang magnitude 4 plus ngayong araw. So lumalabas sa data feed ni PBOX ay dalawa po ang naitala natin na magnitude 4 plus. And the rest, medyo marami-rami pong mga mahihinang pagyanig. Kung titingnan naman natin, hopefully, na-filter out na po yung total eclipse natin for the month of October. Yan, titingnan natin. So, tingnan natin for the month of October 2024. Hindi pa rin na-separate. So, wala pa tayong magiging counting yan, ha. Hindi pa natin ma-account yan so far ang total eclipse. Medyo mahirap pa. Sa mga susunod na araw ay pag nag-update o inayos na po nung empleyado ng PBOX yung kanilang server na i-separate po yung month of September ng October, mabibilang natin yung exact na bilang natin for the month of October.
Kasi bakit kasi mano-mano pa kasing ginagawa nila eh. Pwede naman gawin ng dynamic o automated ito eh. Napaka-high-tech naman ng Athena na ginagamit ni P-Box pero sa hindi malamang dahilan, bakit mano-mano pa rin nilang ginagawa yung ganito. So sa mga official natin ni P-Box, magkaroon naman kayo ng very systematic at advanced na po na technology pagdating po sa preparation ng mga data sa mga server. Dapat automatic na to eh. Automatic magsusort na siya eh. Para hindi na mamanu-manuhin pa ng mga empleyado sa P-Box. So, well, pero dahil hindi pa umuusad yung advancement natin sa Pilipinas, tsaga-tsaga muna tayo mag-antay na mamanu-manuhin yung pinaka-main server ni P-Box na ma-separate ang month of October at month of September. Para totally mabilang natin yung month of October. Naka-total pa rin siya kasama yung total equix ng September. So, gagawin na lamang siguro ninyo is yung current total equix ng araw, 1,139 minus noong September. Yan, ganyan na lamang. Matrabaho nga lang po. Yan, 1,037. So, 1,037, mano-mano pa tayo, 1,037 minus month of October. So, masyadong matrabaho kasi hindi ina-update ni P-Box eh. 1,139. So, 1,139. Lumalabas ang total earthquakes natin ngayong month of October. Nasa total of 102 earthquakes na po. For the month of October po yan. So, ganun na naman kung gagawin ninyo. Kaya lang matrabaho siya. Medyo matrabaho. Pero nasa mahigit 100 pa ang total earthquakes for the month of October. So, medyo konti-konti pa po ang total earthquakes natin ngayong buwan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, October 3, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, October 3, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa papang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. Well, typically lang naman maalinsangan ang madalas ating mararanasan dito sa Metro Manila, pero magiging katamtaman po ang nalalabi ng bansa at mga kalat-kalat na pag-ulan. So magdala po ng payo ngayong maghapon. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.